Mga kabunyog, kung kayo'y laging sumusubaybay sa live ko, sinasabi ko paulit-ulit, wala namang mangyayari diyan sa impeachment kay PBBM. Kung napapanood nyo, ang sabi ko, hindi naman makakalusot sa Kamara yan. Hindi makakalusot sa Kamara kahit pa mayroong basihan ang impeachment dahil ang impeachment numbers game. Sa tingin nyo ba? Sa tingin nyo ba ang mga kongresista ay i-impeach si PBBM? Karamihan pa rin ang kongresista pro-BBM yan. Hindi yan basta-basta boboto na i-impeach ang presidente. Kaya sinabi ko na noon, ano lang yan, dadaan lang yan sa proseso kasi garapal naman kung i-dismiss ka agad. Mga abogado ang gumawa niyan, di syempre tama. Madali naman sabihing sufficient informed. Kaya lang, magkakaroon na dyan ng debate sa sufficiency in substance. Kasi, kapag sinabi mong sufficiency in substance, mayroong basihan yung impeachment. Mayroong basihan. Siyempre, hindi tatanggapin yan ng mga kongresista. Kaya nga makikita nyo naman tinanong si Yussi Claire Castro. Ang tanong kay Yussi Claire Castro, handa na ba ang legal team ng presidente? May binuo bang legal team ang presidente para sa impeachment niya? Sabi ni Yussi Claire Castro, wala. Anong ibig sabihin dyan? Ang ibig sabihin niyan, assured na ang presidente na hindi magpo-prosper ang impeachment sa kanya. Somewhere along the way, papatayin yan. Kumbaga, sinigurado na ng liderato ng Kamara dyan, Mr. President, hindi po magpo-prosper yan. Kasi ganito yan sige, balikan natin panahon ni Duterte. Mga kabunyog, balikan natin panahon ni Duterte. May impeachment din na final noon kay Duterte. Ang nag-file noon ng impeachment si Gary Alejano. Mas matindi pa ang mga grounds noon kay Duterte. Nung nagsisimula na yung kasagsagan ng mga patayan kay Duterte, kaagad yun? Culpable violation of the Constitution. Hindi mo na nire-respeto ang rule of law. Hindi mo na nire-respeto ang Bill of Rights ng mga tao. Extrajudicial killings na. Pinapatay na. May grounds ba para kay Duterte para ma-impeach siya? Mayroon. Matindi pa nga ang grounds noon kay Duterte. Buhay ng tao ang nawawala. Hindi lang isang napapatay noon. Ang dami na. Nag-file noon ng impeachment si Gary Alejano. Nakalusot? Nakalusot ba? Nakalusot? Hindi. Sufficiency informed din lang yata yun. Pagdating sa sufficiency in substance, wala. Diba? Bakit? Kasi karamihan ng mga kongresista kakampi ni Duterte. Ganun yun. Kaya ang impeachment, numbers game yan. Kung ang mga kongresista ay hanggat ang mga kongresista kinikilala pa ang presidente na hindi ito dapat mapalitan, hindi ito dapat matanggal, hindi mananalo ang impeachment. Yan yung mga kabunyog, mga kababayan. Kaya po ito? Inaasahan na yun. Paulit-ulit ko nang sinasabi sa mga vlog ko, hindi magpo-prosper yung impeachment na yan. Kasi sa totoo lang, ano lang naman yan? Dadaan lang yan sa prosesong legal. Lalabas lang yan na dadaanin siyempre sa hearing pero papatayin din. Kaya nga, nung lumabas na, nung nagpa-file ng impeachment, pinatay na kaagad, sabi ayaw tanggapin ng Secretary General ng House. Sabi ko, mali naman yan. Kung kaganyan naman ang ginawa nyo, hindi nyo naman lang dinaan yan sa hearing o sa Justice Committee, garapala naman yung pagpatay na yon. Garapala naman. Kaya, di ba, nung nakalusot sa Secretary General, renefer sa rules, tapos renefer sa Justice Committee, sabi ko, yun ang tama. Tama yun. Idaan sa proseso. Kaya lang, sabi ko, kahit idaan yan sa proseso, mapapatay din yan. Kasi hindi naman papayagan ng mga kongresista na ma-impeach si PBBM. Bakit naman nila papayagan si PBBM na ma-impeach? Siyempre, gagawin nila ang lahat yan. Ngayon, kung gusto sanang mangyari ng Makabayan Black, yung mga nag-file ng impeachment, kahit sila Leila de Lima, makikita nyo, bumuto sila. Si Leila de Lima, si Erice, si Chel Jokno,
yung mga akbayan sa kaliberal, bumuto sila, kaya 7 eh. 3 yung Makabayan, Black, plus yung 4, sila Laila de Lima na yan. Sila Chel Jokno, sila yung mga bumoto na sa, kaya 7 yung bumoto doon sa impeachment complaint ng Makabayan Black. Parang 39 yung kontra. O ganun karami yung kongresista. Ganun yung kagrabe nung kongresista na siyempre pabor kay PBBM. Bakit hindi nila hinayaan ang ini-insist sana nila Laila de Lima at sa kunong mga kongresista ng Makabayan Black? Huwag nyo munang patayin dito. Mag-proceed tayo sa hearing mismo. Ibig sabihin, yung presentation of evidence sa ka-witnesses para makita talaga ang mga ebidensya at testigo. Kasi kung nakalusot yun kanina sa sufficiency in substance, papasok yun sa next stage. Yung step 3. Ano yung step 3? Hearing na mismo. Ibig sabihin, papadalhan ng subpina si PBBM, sasagot siya, pagkatapos magpipresent ng mga testigo at ebidensya, yung complainants, magkakaroon ng trial, ng hearing. Hindi naman siya full-blown trial, pero magkakaroon ng presentation ng evidence at saka ng testigo. Ayaw na ng House noon. Ayaw na ng Justice Committee tumungo doon. Kasi aabalahin mo ang presidente dyan. Magbubuo na siya ng legal team. Magsasubmit na siya ng parang kanyang counter, affidavit dyan. Pangalawa, ilalabas na yung mga testigo at ebidensya. Pag-uusapan na talaga yung mga grounds laban sa presidente. Mai-expose kung ano man yung mga ebidensya. Kumbaga, tatagal yan, mababa ang 15 days niyan, baka 1 month yan. Ayaw na nila ng ganun. Ayaw na nila. Kumbaga, nag-decide na silang wag na. Actually, si Congressman Benny Abante nga, doon pa lang sa sufficiency inform, gusto niya nang patayin eh. Kasi gusto ni Benny Abante, sufficiency inform pa lang, patayin na, wag nang pag-usapan niya mga impeachments na yan, wala naman yan, sabi niya. Kaya lang, garapal naman yung plano ni Benny Abante. Kaya nga sabi ni Congresswoman Beatrix Lustro, Congressman Benny Abante, irespeto natin yung proseso. Pakinggan din natin. Kaya lang, yun namang pagbibigay ng proseso, ano lang yun? Tingin ko, formality na lang yun. Talaga namang papatayin na. Talagang papatayin na. Kaya di ba sabi ko, kahit anong mangyari dyan, hindi lulusot yan. Kahit magaling pa yung mga grounds niyan, hindi lulusot yan. Para din lang yan kay Duterte. Di ba? Para lang din yan kay Duterte. Pero alam nyo, tama rin na yung third impeachment complaint ng mga DDS hindi nakapasa. Bakit? Hindi nila na-file. Kung dun yun sa ganung paggigisa ng mga kongresista, wala naman yung mga grounds ng DDS, yung USB nila ni Cathy Binag. Wala, hindi naman uubra yan doon. Kaya actually, makikita naman natin sa dalawang impeachment complaint, mas nabigyan, mas nakita naman na may parang malapit sa na posibleng lumusot yung sa Makabayan Black. Ang issue lang talaga dun sa Makabayan Black ganito, para pasimplihin natin. Ganito, maraming nangyari sa budget natin. Yung worst budget sa history na 2025. Pangalawa, yung mga formula ng DPWH ng mga allocables, yung ginawa nila Bunuan sa ni Jose Cabral na nag-allocate, yung mga allocables. Ang tawag doon, BBM parametric formula. In-implement niya nila Bunuan. Kumbaga, may mga alokasyon. May mga alokasyon ang mga kongresista, senador. Ngayon, yun ang pinagmulan ng yung mga anomalya sa flood control. Ayon doon sa impeachment complaint. Tapos yung mga nangyari sa unprogrammed appropriations. Ngayon, pinakadebate ito. Yang lahat ng nangyari na yan, napatunayan, kagagawa ng DPWH, kagagawa ng DBM yan. Kagagawan yan ng mga kontraktor. Ngayon, ang tanong, may pananagutan ba si PBBM doon? Yun yung issue doon eh.
Yun yung issue doon. Ang sinasabi ng mga kongresista, pinatupad ng DPWH yun ni Secretary Bunuan, yung mga nangyari na yon sa mga flood control, kanyang desisyon yon. Wala namang order ang presidente na ganitong gawin mo, ganun ang gawin mo. Mayroon bang memo ang presidente na gawin mo to, ganyan? Wala. So ibig sabihin, desisyon yon ng DPWH. Desisyon yon ng DBM. So kung mayroong order ang presidente, memo na sinasabihan ang DBM gawin mo to, sinasabihan ang DPWH ito ang gawin nyo, yung mga ginawa na yon ay siyang naging dahilan ng mga anomalya sa flood control, kumbaga mayroong link ngayon. Pero pa naman ang presidente ba ang nag-order kay Bunuan na gawin mo yon? Ang presidente ba ang nag-order sa mga executive or cabinet officials na nasasangkot? O yun yung sinasabi. Yun ang paulit-ulit na sinasabi ng mga kongresista. Ngayon, ang totoo mga kabunyog, mga kababayan, kaming mga abogado, kahit pa ako, nagtuturo ako ng constitutional law. Constitutional law 1, mayroon kaming principle na tinuturo dyan. Ang tawag namin sa mga abogado, doctrine. Ang tawag dyan sa doctrine na yan, Doctrine of Qualified Political Agency. Kahit i-search nyo yan, i-challenge ko kayo ngayon. Doctrine of Qualified Political Agency. Delegation of control power to the cabinet members treating their actions as the president's. Yan yun. Ibig sabihin, yung mga actions ng mga cabinet members mo or cabinet secretaries mo, the action ng yung mga subordinates, action, decision o pinapatupad ng mga subordinates mo, lalo't cabinet secretary ng DPWH, ang action yan ng presidente. Yan yung principle. Ibig sabihin, hindi pwedeng sabihin dyan na yung mga pinatupad ng DPWH secretary ay hindi yon aksyon ng presidente. Kasi alter ego mo yan. Wala nga naman yung mabubuting ginagawa ng DPWH secretary, aaminin mong sayo. Tapos yung hindi mabuting ginagawa ng DPWH secretary, hindi sayo. Alter ego principle yan. Doctrine of Qualified Political Agency. Kaya lang, paano lulusot ang presidente dyan? Sasabihin niya, in-stop ko na yan pinatupad niya pa rin Kasi may control ka naman sa secretary. Yan yung ibig sabihin yan. Yung acts ng mga cabinet secretaries niya, act niya yan. Daon ang dispensa lang niya ng presidente kapag in-stop niya na. Kasi alam namang ang mga ginagawa ng mga secretaries niya, hindi niya alam. So hindi pwede. Kasi kung ganito, wala na tayo. Kung hindi na natin i-invoke ang Doctrine of Qualified Political Agency, laging lusot ang presidente. Wala na tayong may impeach na presidente nito. Nakukuha niyong punto? Wala na. Accountability yan. Kaya dapat doon, sana, nagtuloy-tuloy pa yung impeachment, tapos pinasagot ang presidente. Sasabihin ng presidente yung mga ginawa niyang hakbang, na in-stop niya yan, di ba? Kaya ganun yun. Kaya sa totoo lang, dapat hindi pwedeng sabihin na dahil wala namang order ang presidente kay Bunuan na ganun ang gawin mo, hindi liable ang presidente. Pag in-invoke mo yung alter ego principle or the Doctrine of Qualified Political Agency, pasok yan doon. Kaya lang, ang defense ng presidente dyan, nang nalaman ko yan, pinatigil ko yan pinatigil ko yan. In fact, pinagalitan ko. Yun, medyo lusot ka doon. Lulusot ka doon. Ibig sabihin, may ginawa ka para i-correct yun. Ay, di ba sa isang krimen, nandun ka. Halimbawa, pagpatay, nandun ka. Yung kasamahan mo, binaril yung isang tao. Pinipigilan mo. Ginawa niya pa rin. Hindi ka liable kasi pinigilan mo siya. Sa katunayan, hinawakan mo yung kamay niya, inaagaw mo yung baril niya. Kahit nandun ka, may ginagawa ka sana na pigilan siya Sa katunayan, sinuntok ka pa nga. Ibig sabihin, ganun yun. Pagka ganun, libre ka doon.
libre ka doon, makakalusot ka doon. Ganyan din sa qualified political agency. Paano anong ginawa? Kasi kung wala tayong doctrine of qualified political agency, ay di lusot lahat ng presidente. Lusot lahat ng presidente. Wala na. Wala nang mai-impeach na presidente niya. Di ba? Oh, hindi sa totoo lang. Ang dapat dito, nagtuloy sana yung impeachment sa kahit man lang sa level ng presentation ng evidence. Tapos ang presidente, didipinsahan niya. Sasabihin ng presidente, sa totoo lang, nung nakita ko yan, may mga ginawa. Ito, sasabihin ko na sa inyo ang totoo. Nang nalaman ko yan, pinatawag ko yan si Bunuan, Secretary Bunuan, at inano. Yun, ganun sana. Ha? Kasi, ano to eh, ang dali na ngayon magdepensa ng presidente. Kapag may mga nangyari sa mga departments, sa mga departamento, lalo mga anomalya, laging libre ang presidente kasi sasabihin niya, hindi ko alam yan. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Hindi pwede yun eh. Kailangan ang sasabihin dyan ng presidente, alam ko yan at nang nalaman ko yan, pinatigil ko yan. Ito, yan yung mga ano dyan, yan yung mga ano dyan. Kaya lang, ang problema nga kasi, mukhang ayaw naman na ng Kamara na abalahin pa ang presidente. Siyempre, gusto nilang ipakita sa presidente, Mr. President, don't worry, papatayin namin to. Kitang-kita naman sa butuhan, 39 against 7. Pangalawa, yung punto ni Laila de Lima, magaling. Alam nyo, lumabas dito yung galing ni Laila de Lima eh. Ano yung punto ni Laila de Lima? Paulit-ulit sila Abante, paulit-ulit lahat. Si Rufus Rodriguez, pati si Mauricio Dumugan, yung Baguio City Congressman. Kailangan daw personal knowledge. Dapat daw yung mga testigo, complainants, dapat yung kanilang mga sinasabi personal knowledge or authentic records or documents. Ngayon ganito. Sabi ni Laila de Lima, huwag niyong laging ini-insist na ang kailangan yung complainants may personal knowledge. Pwede ba yun? Kung ang i-require natin ng mga complainants may personal knowledge, ibig sabihin, nakita, narinig ng mga complainants yung paano naman yun? Wala na. Sabi ni Laila de Lima, pag ganun yung sinusunod nating rules, kailangan personal knowledge ng mga complainants, ang mangyayari sa atin yan, wala nang may impeach na impeachable officials. Di ba? Di ba? Oh, kaya ito, kasi karamihan naman ng mga informations na nakuha natin sa mga balita sa dyaryo, balita sa TV, hindi ba yun pwede na public knowledge na? Alam na ng lahat kung anong nangyari? Kailangan pa bang may personal knowledge? Kaya nga sabi ng hindi naman sa lahat ng panahon kailangan ang personal knowledge. Kahit naman yung mga public knowledge na, alam na ng publiko. Kumbaga, mga balita sa dyaryo. Ayaw kasi nila na mga newspaper clippings or mga balita sa dyaryo. Bakit naman hindi tatanggapin yon? Yun naman ang punto nila Laila de Lima. Kasi ang gusto nila Mauricio Dumugan, personal knowledge. Pag sinabi mong personal knowledge ng complainants, di dapat pala yung mga complainants narinig, nakita. Ha? Hindi naman mahirap yun, yung ganong requirement. Yung ganong requirement. Halimbawa ako, gusto kong mag-file ng impeachment, kailangan pala may personal knowledge ako. Wala. Mahirap yun. Alam nyo, yung pagpapanagot, yung accountability of public officials o public officers, kailangan, wag nating masyadong pahirapan. Impeachment lang naman yan eh. Ha? Ang impeachment, hindi naman yan criminal case. Kaya yung mga rules on evidence dyan, hindi naman masyadong kailangan na pareho sa rules ng criminal procedure. Suppletory lang yon, ibig sabihin tutulong lang, guide. Kumbaga yung rules on evidence, hindi strictly observed sa impeachment. Kasi ang impeachment proceedings, hindi naman yung criminal proceedings. Ha? Alam nyo ang kapareho ng impeachment? Alam nyo ang kapareho ng impeachment? Yung mga nasa Japan, saka nasa Britain, parliamentary ang setup nyo. Parliamentary. Sa parliamentary form of government,
Pag ang Prime Minister ay wala ka ng tiwala kasi may nagawa siyang hindi maganda, ang dali lang tanggalin yan. Vote of no confidence lang yan. Di ba? Vote of no confidence lang yan. Kaya di ba, tingnan nyo ang Britain, ang dali-daling magpalit ng Prime Minister. Kasi kapag yung Prime Minister medyo may nagawa ng hindi maganda, nagbubutuhan lang. Alisin na natin yan. Masisira tayo dyan. Ano yun? Vote of no confidence. Sa atin sa presidential system, wala tayo ng vote of no confidence. Kasi presidential tayo. So paano ang pagtanggal natin ng mga officials natin tulad ng President at Vice President? Impeachment. Pero tandaan natin na ang impeachment, political. Political ang impeachment. Kaya hindi naman ginagamit diyan yung strictong mga rules ng evidence. Hindi masyadong ano diyan. Hindi naman masyado. Kaya nga, bakit hindi sa korte binigay ang power of impeachment? Bakit hindi binigay sa Supreme Court? Ibig sabihin, dapat sana kung gusto talaga natin na masyadong stricto ang rules, mag-file tayo ng impeachment sa Supreme Court. Ang impeachment court ay ang Supreme Court. Iko-convert niya ang sarili niya as the impeachment court. Kaya lang, bakit ganun ang ginawa natin? Hindi lang naman dahil sa impeachable officials din ang mga Supreme Court justices. Hindi lang yon. Ayaw natin na maging masyadong judicial ang impeachment. Kumbaga, may political nature ang impeachment. Yung wala ka ng tiwala sa mga officials. Hindi naman sila makukulong, pero matatanggal sila sa pwesto at hindi na sila makakatakbo uli. Yun. Kaya, hindi kailangan na masyadong napaka-istrikto ng mga rules on evidence sa impeachment kasi political yan. Hindi yan ginawang masyadong judicial. Kaya nga yung nangyari nga dito sa ruling ng Korte Suprema, judicialization, iniiwasan natin yung judicialization of a political process which is impeachment. Impeachment is a political process. Tatanggalin mo ang presidente, vice-presidente, political yan. Kaya nga ang pag wala ka ng tiwala, betrayal of public trust. Kaya lang ang nangyari dito, kaya nga sa Britain kasi, yung mga parliamentary form of government, vote of no confidence lang yan. Dito sa atin, wala ka na ring tiwala sa presidente, wala ka ng tiwala sa vice-presidente, betrayal of public trust. Culpable violation of the Constitution. Sino ngayon ang magtatanggal sa kanila? Kongreso, House of Representatives ang mag-i-initiate. Sasabihin natin, mga politiko yan eh. Yun na nga. Yun na nga yung purpose niyan. Talaga naman na may politika sa impeachment kasi political process yan. Kaya, di ba, lagi ko namang sinasabi, bakit hindi matatanggal si PBBM? Bakit hindi mai-impeach si PBBM? Kasi karamihan ng kongresista, kumbinsido pa rin kay PBBM. Di ba? Ganun yun. Kaya, pagdating sa Senado, trial naman yan. Pero ang Senado din naman, hindi naman yan court, hindi naman yan judge, hindi naman yan mga lawyers, lahat. Pero sila yung impeachment court. Anyway, political process nga kasi ang impeachment. Ginagamit lang yung rules on evidence, suppletory, ibig sabihin pangtulong, pero hindi siya yung yung strict na rules on evidence sa mga criminal procedures, hindi, o criminal proceedings. Kasi hindi naman criminal process ang impeachment. Anyway, kaya yung sinasabi ni Senadora Laila, kapag ganyan ang requirement, lagi na lang sasabihin ninyo, dapat personal knowledge ng complainants, ng witnesses. Ano naman yan? Wala nang mai-impeach na opisyal. Ang hirap ng requirement na yon. Ang nakalagay sa rules, personal knowledge or authentic records. Yun. Authentic records. At saka yung mga records, yung mga naman sa dyaryo, sa TV, mga lumabas ng balita, pwede na rin yan na maging basis ng mga yun yung Kaya lang, ang ginawa na dito, ayaw nang mag-present ng mga ebidensya kasi hahaba ang proseso. Pangalawa, syempre, pag in-invoke yung mga sasagot na ang presidente. Dito kasi sa stage na ito,
Sufficiency in form, in substance lang naman ang pinag-usapan. Hindi obligadong sumagot ang presidente. Pero dun sa next step, which is hearing na talaga ng parang mini trial siya, maobliga ng magsumagot ang presidente at magpe-present na ng mga ebidensya at testigo. Ayaw na ng mga kongresistang dumating doon. Sa malamang, alam na rin ng presidente yon na hindi naman aaabot doon kasi sabi ni Yussi Claire Castro, hindi naman nagbuo ng legal team ang presidente. kaya ganun na yan. Anyway, ano lang, pwede pa sana itong umabante sa next stage para nakita sana talaga yung mga ebidensya at testigo. Yun naman ang point nila Laila de Lima. Huwag munang patayin sa sufficiency in substance. Kasi hindi pa naman presentation of evidence, dun pa sa next stage. Tingnan muna natin kung may mga testigo ba at ebidensya. Tingnan din natin yung sagot ng presidente. Ang problema, syempre ayaw na. Ayaw na. Ayaw na ng ayaw na ng mga kongresista. Kasi ayaw na rin nilang pahirapan abalahin ng presidente doon. Syempre, kapag nakalusot 'yun sa kanila, ano 'yon? Syempre sa presidente hindi maganda 'yon. Kasi sasagot siya eh. Pangalawa, magpe-present ng mga testigo at ebidensya. Hahaba yung impeachment. Tatagal pa yan ng mga hindi mababa ang baka hindi pa nga kayanin sa 2 weeks yan. Yun nga kanina, yun nga lang, wala pang presentation ng mga evidence, di ba? Wala pa. Wala pang presentation ng evidence. At saka mga testigo, wala pa. Pero ang tagal na, tumagal na ng 3 araw. How much more kung may presentation ng evidence? Sabi ni Mamitas TV, pareho din yun, papatayin din naman. Pwede. Kasi pag nakalusot na naman doon sa presentation of evidence, ang didesisyon na naman doon, may probable cause ba? Yun na naman ang issue doon. Pagkatapos kasi ng mga presentation ng evidence sa sagot nung ini-impeach na official, magdi-decide yung Justice Committee kung may probable cause. Pag sinabi ng Justice Committee may probable cause, dadalhin na ngayon sa plenary. Sa plenary, doon na kailangan ang 1/3 na boto. Anyway, kay Sara Duterte, ganito rin yung dadaan ng process. Dadaan muna, sufficiency in form. Anong tingin nyo? May sufficiency in form kaya kay Sara? Pangalawa, sufficiency in substance. No, pag lumusit sa sufficiency in substance si Sara, pasok dun sa pangatlo, yung hearing. Yung hearing tungkol sa mga ebidensya, testigo sa kasagot ni Sara. Tagal yan. Baka mga 1 buwan yung hearing kay Sara niyan. Kung pumasok doon. Pagkatapos niyan, magdi-decide yung Committee on Justice. May probable cause ba laban kay Sara? Kung nagsabing oo, i-refer sa plenary, magbubutuhan. Kailangan na ngayon ang 1/3. Doon kailangan ang 1/3. Actually, kung si Saldico bumalik sa Pilipinas, mag-appear sa impeachment, mahihirapan yung mga kongresista. Mahihirapan kasi siyempre maraming alam si Saldico eh. Marami siyang ibubunyag. Kaya lang, ang problema kasi wala naman si Saldico. Yun ang problema. Kaya mga kabunyog, sa totoo lang, ako alam ko nang papatayin. Sabi ko naman sa inyo, hindi naman yan tatagal. Hindi naman tatagal yan. Kasi ang impeachment, political. Alam nga naman papayagan yan ng mga kakampi ng presidente. Karamihan pa lang naman ng mga kongresista ay kakampi pa rin ng presidente. Ngayon, anyway, ang isang banda rin, ang maganda rin sa pinatay na yung impeachment kay PBBM, focus na ngayon sa impeachment kay Sara. Dito ngayon magkakatagalan. Dito yung mahaba. Para tayo nitong manunood ng telenovela. Kasi sa tingin ko, lulusot yan sa sufficiency in form yung kay Sara. Lulusot yan sa sufficiency in substance. Siyempre, pag lumusot na sa sufficiency in form in substance, papasok sa hearing. Ibig sabihin, presentation ng mga evidence and witnesses. Tapos sasagot si Sara. Matagal yan, mga 1 buwan yan. Katapos niyan, para tayong manunood na naman ito ng Quadcom. Ngayon, pagkatapos magdidesisyon yan, mayroon bang probable cause? Pag nagsabing mayroon, dadalhin sa plenary. Ang ibang mga political analyst nagsasabi, makakalusot sa Committee on Justice, pero pagdating sa plenary, baka hindi makuha yung 1/3. Ang 1/3 kasi 106. Ang paliwanag nila,
Marami daw na kongresista natatakot baka manalo si Sara sa presidente. Di siyempre kung buboto sila sa impeachment ni Sara, maano sila, baka gantihan sila ni Sara. Yun naman yung iniisip ng ng mga kongresista. Sabi ng ibang mga analysts. Pero ano natin 'yan? Abangan natin kung ano ngang mangyayari. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.